pagbalik sa bago at bakanting kagubatan at sa tulong ni Ginoong Tiago at Ginoong Tikyo, natagpuan nila ang isang lugar na birhen pa ang kagubatan. May ilog na hindi dumadaloy dahil halos panay lang mga dahon ng mga punong kahoy ang nakabara at wala pang taong naninirahan. Wala pang pangalan ang lugar, kung kaya nagtungo sila at humingi ng mga impormasyon sa mga taong nakatira sa Barangay Calawag tungkol sa lugar. Sa tulong ng barangay kagawad na si Juan Castro, ang napagtanungan nila ay isa sa pinakamatandang nitibong, ang pangalan ay Quintina, na nagsabing ang lugar na ito ay may ilog na tulog, na kung saan ang mga nitibong mga napapagod ay sa gilid nito ang kanilang katurugan in Cuyunon. Tulugan naman kung sa Hiligaynon o dito sila natutulog sa tuwing sila ay maabutan ng gabi at dahil sa pagod na umuwi pa ng Calawag pagkatapos ng kanilang pangangaso sa malawak na kagubatan. Noong nagkataong nagtanong ang mga Espanyol kung saan sila nakakahuli ng maraming baboy damo tuwing sila ay nangangaso. Sumagot ang mga nitibong Tagbanwa, sa talo, na ang ibig sabihin ay sa tulog na ilog, na ibig sabihin ay doon din sila natutulog. Nagtanong muli ang Espanyol ng pangalawang beses at sinagot ng pangalawang beses hanggang sa kalaunan ang tulog na ilog ay ginawang Barangay Talog dahil masagwa naman kung tawaging Barangay Talo. Sa wikang Hiligaynon, ang kalog ay nangangahulugang ding maliit na kanal ng tubig at kaya't napagkasunduan ng lahat at tinawag na Barangay Talog. Dahil ang talo ay salitang Tagbanwa na ilog na tulog ang kahulugan at ang kalog naman ay salitang Hiligaynon na maliit na kanal ng tubig na halos magkatulad ang kahulugan. Hiniling ni Miguel Villanueva Taigi na gawing New Aklan ang gawing pangalan, ngunit hindi pumayag ang grupo ng Hiligaynon, kung kaya't nagkasundo silang lahat sa pangalang Talog na hango sa pangalan ng ilog na tulog. Taong 1967, tatlong mga pamilya ang dumating mula sa Negros na Pawang Hiligaynon. Sila ay sina Tuming Ledesma, Maming Ledesma at Jesus Ledesma. Sa tulong ni Cornelio Lopez Sr. ay kanilang sinimulang linisan ang masukal na kagubatang kanilang sasakahin habang pauwi-uwi sila sa kanilang mga pamilya sa Malinaw. Halos buwan lang ang pagitan. Dumating naman si Miguel Villanueva, ang pinuno ng tribo ng Aklan, kasama ang kanyang asawa at panganay na anak na si Susana, at ang siyam na mga pamilya na sina Panso Sonyo, Pito Sonyo, Waning Sonyo, Putot Sonyo, Tikoy Sonyo, Imon Sonyo, Artos Ulog at Iranyo Virano, Bandino Sonyo at Pabling Nabartahe. Sila ay sumakay sa barkong Fortuna. Sa tulong ng binatang si Cornelio Lopez Sr. ay kanilang nakita ang kagubatan na kanilang lilinisan na kalaunan ay ginawang barangay. Taong 1968 nang dumating ang mga magulang ni Dominador at Cornelio na si Genaro Lopez kasama ang mga kapatid na sina Tomas, Demetrio at iba pa. Kasama rin si Budol Nikias Lopez. Dumating din ang ilang mga tribo ng Aklanon kasama ni Magat at iba pa. Naging halos magkapamilya at magkadugo ang turingan ni Miguel Villanueva at Cornelio Lopez Sr. Nangako si Miguel Villanueva o Taigi na magdadala siya ng magandang dalaga kapag bumalik sa Aklan para kay Moroy at ang pangakong ito ay naging makatotohanan. Mga buwan lang ang lumipas ay dumating din sa pangatlong pagkakataon ang halos 100 pamilyang sakay ng barko ng Navy sa tulong ni Dipusoy. Kasama rito si Nerviva, Nerving na naging kabiyak ni Moroy. Dumating din ang mga mag-asawa at mga anak ng tatlong pamilyang Ledesma kasama ang marami pa nilang mga kapamilya. Gayon, dumami ang mga taong naninirahan sa lugar na ito. May pagkakataong natakot ang mga tao sa tunog na inaakala nilang isang malaking baka. Isang gabi, dahil sa takot, nag-ipon-ipon ang mga tao sa bahay ng pinuno nilang si Miguel Villanueva at natuwa sila nang malaman nilang ang kinatatakutan nilang malaking baka ay huni lang pala ng isang malaking abuhing ibong may napakahabang liig na natuklasan ng matapang nilang bayaning si Moroy. Habang gabing naliligo ang ibon sa nagsisimula ng umagos na tulog na ilog. May pangyayari ring tinamaan ng masidhing sakit na malaria ang mga mamamayan
At sa tulong ng bayani nilang si Muroy ay nabigyan sila ng tamang libing doon sa Calawag. Noon ay bawal ang maglibing sa hindi sementeryo. At ang Talog ay sityo lang noon ng Barangay Calawag. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga naninirahan sa lugar at dahil sa malaking bangkang tinatawag nilang Susan na pagmamayari ng taong tinatawag nilang si Abing na taga Negros, marami ang mga taong naninirahan dito mula sa Aklan at Negros. Si Demetrio Demet na kapatid ni Dominador at Muroy ay gumawa ng pangunahing hakbang upang makilala na ang Barangay Talog sa bayan ay nagsumiti ng resolusyon ngunit hindi inaprubahan dahil hindi siya nakarehistro sa Barangay Calawag kundi sa Barangay Bato. Taong 1968 nang si Rodrigo Basilisco Rudy, kauna-unahang naging barangay kapitan, ay lumipat mula sa Barangay Calawag kasama ang kanyang pamilya at mga anak kabilang si Susan na naging kabiyak ni Tomas Lopez. Taong 1972, nang ipagpatuloy niya ang pag-asikaso at tagumpay niya itong nagawa. Inaprubahan ng kagalang-galang na mayor ang kahilingang maging barangay na ang dating sityo ng Calawag na Barangay Talog. Taong 1973 nang simulang buksan ang paaralang elementarya ng Talog bilang isa sa mga kailangan upang maging ganap na baryo ang isang lugar. Sina Ginoong Miguel Villanueva at Ginoong Cornelio Lopez ay nagkaloob ng kanilang mga hindi ganap na nasukat na lapad ng mga lupain sa paaralang elementarya ng Talog. Nagkaloob din si Cornelio V. Lopez at Budol Nikias ng halos 4 na ektaryang hindi ganap na nasukat na mga lupain upang gawing barangay plaza at ginawang libreng bahay at lote ng mga taong nais manirahan sa lugar. Ang mga gurong unang nagturo ay binigyan din ng libreng lote upang sila ay mas lalong maganahan sa pagtuturo sa bagong bukas na paaralan. Taong 1973, isa sa mga hindi makalimutang pangyayari ay ang awayang naganap sa gitna ni Iya at Vicente at Ansing Sonyo pagkatapos mismo ng bayanihan para sa ginagawang paaralan ng Talog. 2 ang kawawang binawian ng buhay at 5 ang nasugatan. Taong 1973, isa rin sa hindi makalimutang trahedya ay ang napakalalim na bahang lubusang sumira ng mga hayop at mga pananim. Ito po ang pinaikling kasaysayan ng Barangay Talog. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay hango o kinuha sa mga naunang mga kasaysayan po na aming nakita sa opisina o barangay hall ng Barangay Talog. At karamihan po sa mga impormasyong atin pong inilagay dito ay mga panayam po mula sa mga taong totoong nabubuhay pa hanggang sa ngayon na may alam tungkol sa katotohanan. Kaya po kami ay humihiling at lumalapit o dumudulog po sa inyo na kung may alam po kayo na mga nakakatanda na mas may alam at mas may patunay sa mga kasaysayan ay maaari pong makipag-ugnayan po sa amin upang atin na pong maisa final ang kasaysayang ito at mapublish na po natin sa DepEd. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig.